So ngayon, naikabit na natin yung ating AC cord sa ating controller. So ngayon, buksan na natin yung ating control unit. Okay. Okay. So unahin na natin yung ating menu button. So dito sa ating menu button, ayan. So gagamitin na natin yung ating knob selector para maka-navigate tayo sa iba't ibang setting. So meron tayong DMX, meron tayong Bluetooth, wireless, dimming curves, quick boot, display, language, upgrade, factory default, and fix your info. So dyan, under menu, dyan natin ma-access yung iba't ibang settings na kailangan natin. So mag-back lang tayo. Ayan. So dito, pag makikita nyo yung screen na yan, yung dimmer natin, makikita nyo, ang unang i-display nyan is yung ating intensity at saka yung ating CCT or yung ating color temperature. So dito sa ating intensity, so ang gagawin lang natin, makikita mo dyan, pag ginalaw ko to, yung highlight nagbabago. Ayan o. So, para mapunta ka dito sa may sa may CCT, press mo lang sa gitna yung ating selector knob. Ayan o. Mapupunta siya sa may CCT. Kung gusto mong galawin yung intensity, pindutin mo yung gitna ng ating selector knob. Ayan. So, yung ating intensity, from 0% up to 100%. So, ayan. Todo ka na. Okay, so kung makikita nyo, up to 100% siya. Okay? So, ibaba lang natin ulit. Okay. So, yun yung ating dimmer. So, next naman, para sa ating CCT, lagyan lang natin ito ng konting yan. Para naman sa ating CCT, so, ang range niya, so, ibaba lang natin. So, yan. Kung makikita nyo, ang range ng ating color temperature is from 2,700 Kelvin up to 8,500 Kelvin. So, yun yung color temperature range ng ating Godox Snow LED F600 bicolor LED light panel. So, ngayon, after nyan, punta naman tayo sa may mode. Pagdating natin sa may mode, dyan natin ma-access yung iba't ibang lighting effects. So, pag pinindot natin yan, yan. So, meron tayong flash. Yan. Meron tayong lighting, cloudy, broken bulb, TV, candle, fire, fireworks, explosion, welding, SOS, and balik sa flash. So, halimbawa ganyan, so may flash tayo. So, para mapuntahan mo yung yung lighting effects na yan, press mo lang ulit yung gitna ng ating selector knob. Ayan o. Ulit. So, may mode. Ayan. So, nakita nyo, yan yung effect niya. Flash. So, under ng setting na yan, nandiyan pa yung dimmer, may color temperature ka, merong auto, merong manual. So, marami pang setting. So, baguhin natin yung mode. Punta naman tayo sa may lighting. Ayan, o. Nagbabago siya. Ayan. Ganyan siya. Pag naman cloudy, yan, yan yung effect niya. Broken bulb. Ayan, yan yung effect niya. So, pag press mo yung gitna ng selector knob, marami ka pang setting na magagawa. Meron siyang dimmer, color temperature, meron siyang speed. So, iba-iba. So, ang gagawin mo lang, ipipress mo lang yung gitna ng selector knob, ma-access mo na yung iba't ibang setting kapag ikaw ay nasa lighting, nasa may effect mode. So, balik na tayo sa iba. So, tingnan natin itong TV. Yan. So, yan yung effect niya. Candle. So, yan. Ganyan siya. Fire. Firework. Yan. So, yan yung effect niya. Yan. So, meron tayong explosion. Yan. Ganyan yung effect niya. Pasukin lang natin. Yan. Yan yung explosion. So, next. Welding. Yan. Ang effect niya. SOS. Yan. Yan yung effect ng SOS. And then, balik sa may flash. So, yun lang yung under ng effect mode. Okay. So, ngayon, yung effect mode na yan, yung button na yan, pag pinindot mo yan, pwede kang mag-lock. Or kahit anong gawin mo, kahit anong pindutin mo, hindi mo mababago yung setting na ginawa mo. Ano ba? Ang gagawin ko, ilo-long press ko lang itong mode button. Yan. Pag nilong press ko yan, lock yan. Okay? So, tingnan nyo, kahit anong gawin ko, kahit anong ikot ang gawin ko, wala, hindi siya magbabago. Kahit anong pindot, kasi nga, nakalock siya. Pero nasa power. Yan, nakalock siya. So, para magalaw mo yan,
i-long press mo lang yung mode na button, and then ma-unlock mo siya. So, from there, yan, pwede mo namang bago yan. Yan o. Pababago mo na yung intensity niya, and then pwede mo na rin baguhin yung kanyang color temperature. So, yan siya. Okay? So, paano naman yung preset? So, pag pinindot ko yung preset, so yan. So, yan yung ating preset button. So, dito pwede ako magdagdag ng preset ko. So, halimbawa, dito ako pupunta sa may preset 3. Okay? So, ang gagawin ko, using selector knob, punta ako sa may P3, ibig sabihin preset 3, magsiset ako. So, ang gagawin ko lang, pag tumutok na dyan yung highlight, nakikita nyo highlight ko. Pag tumutok na dyan, press ko lang yung gitna ng ating selector knob. Okay? So cancel ko muna pala. Pag preset pala, gagawa muna ako ng setting ko. Halimbawa, ganito. So, balik ko lang dito sa my mode. Okay? So, ang gagawin ko kunwari is, magkakaroon ako ng, gagawin ko siyang 10%. Kunwari 10%. Yan. 10%, tapos yung intensity ko 10%, and then ako ay naka-daylight. So, 5.6 dapat. So, hanapin na natin 5.6. Okay. So, yan ang setting ko. 10% na daylight. So, isiset ko lang yan. Pupunta ako sa preset. Pag nagawa ko na yan, pupunta ako sa may preset. Okay. Then, ilalagay ko siya sa my preset 3. So, press ko lang yung gitna ng selector knob. And then, save. So, yun. Nasa preset ko na siya. So, pag pinindot ko to, yan. Ano ba? Preset 1. Apply. So, yun siya. So, yan kasi yung setting niya. So, punta ulit ako sa may preset. Punta ako sa preset 2. So, apply. Yun yung preset ko. Yung preset 3 na ginawa natin. So, pindutin lang natin yung preset button. And then, i-adjust natin yung selector knob papunta sa P3. And then, press natin yung gitna. Then, ayan ina-navigate mo siya. Pipiliin mo yung apply. And then, press mo yung gitna. Para yung gitna siya yung pang okay. So, yun. So, yun yung ating ginawang preset 3. So, yun lang yung preset button. So, paano makabalik? So, punta ka na sa may menu. So, yan siya. So, punta ulit tayo sa may ating default screen. So, from there, gaya na pinakita ko, yan, dito natin ma-access yung ating intensity. Then, press natin yung gitna. Dito naman yung ating CCT. Okay? So, paano naman yung proper na pagpatay nito? So, halimbawa, ganyan yan. So, ang gagawin natin lagi is pupunta tayo sa may intensity. Yan, pupunta tayo sa may intensity. And then, isi-zero natin yan. Yan halimbawa, ganyan yung ilaw mo. Isi-zero natin yan. Okay? Pag naka-zero na yan, doon lang natin siya papatayin. Long press para mamatay. Yan. So, this time, ikakabit naman natin yung ating softbox at diffuser sa ating Godox 4x4 F600 by. So, ang gagawin natin, yung Godox na yan, yung may Godox na yan, dyan natin lalagay sa may taas. So, parang ganyan, tatapat natin sa mga may mga tali. So, ang gagawin natin is, isi-shoot lang natin siya. Yan. So, naikabit na natin yung ating softbox. It's time naman para ikabit natin yung ating mga diffuser at yung ating honeycomb grid. So, ito yung ating diffuser at yung ating honeycomb grid. So, ikabit na natin ito. So, unahin na natin yung diffuser. So, ikakabit na natin dito. Ito, sa mga velcro na yan. So, naikabit na natin yung ating diffuser. Ito naman ang ikakabit natin, yung ating honeycomb grid. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, kapag binuksan natin yung ating fixture, so yan yung magiging itsura ng ating Godox LED 4x4 F600 by bicolor LED light panel. So, meron naman ako dito, B-mount adapter para sa ating controller. So, dyan natin ikakabit. So, ito, hindi to kasama sa loob ng box ng ating Godox LED F600 by. So, ito, sold separately to. So, kung kailangan nyo, bilhin nyo na lang din. Kasi ito, ginagamit to para yung controller natin, hindi natin ilalapag sa
lupa. Kasi minsan basa, baka mamaya yung paglalapagan natin basa, so ang mangyari magkakaroon ng ground or worst case mababasa yung ating control unit. So ang gamit ito, ikaklamp lang natin siya dito. So ilalak lang natin para yung balas natin is pwede nating ganyan inilalagay sa taas. So dito natin ikakabit yung ating controller. So mapapansin nyo, ito siya. So yung hugis na yan, i-shoot lang natin dito. So paano yon? So ganito lang yan. So hawakan lang dito sa ilalim and then yan o, itapat lang. Yon. Yan o. So yung ating controller nasa taas na. So hindi na natin kailangan dinapat. So paano tanggalin yan? Ang gagawin nyo is lagi nyong sasaluin dito sa ilalim ha. Syempre para hindi bumagsak. So ang gagawin nyo is ipipress nyo lang itong part na to. Pag press nyo dyan, then push upward. Yan o. Kasi kapag tinamo, kapag kinabit ko yan, yan o. Pag hindi kayo pinindot, hindi ko matatanggal yan. So kailangan pindutin yan and then push upward. So matatanggal mo na yung iyong control unit. So yun lang yung mga basic settings and calibrations ng ating Godox 4x4 no LED F600 by bicolor LED light panel. So stay tuned sa mga upcoming tutorials namin and maraming salamat sa panonood ng aming video. If you would like to rent this or any of our other equipment, feel free to contact us at info@gleesus.com or any of the numbers on your screen. You may also check our equipment list at avstudioservices.com. Please don't forget to like, subscribe, and ring the notification bell. Thank you for watching!